Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon pag-uusapan natin ay tama ba na practice yung mga kumantong ninyo o mga leklay ay pinapatugtugan lang ng dasal sa YouTube. So effective ba yun? O tama ba yun na practice? So sasagutin natin yan sa video ito. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. Huwag natin patagalin. Patuloy na tayo. So mga migs, tama ba yung mga ginagawa nyo na pinapatugtugan nyo lang ng kata ang inyong mga leklay, kumantong o ano pang amulets? Hindi kayo nag-uusal. Ang masasabi ko, merong tama, meron ding mali sa pagpapatugtog ng mga dasal. Una is yung tama. Okay lang po na magpatugtog ng mga dasal, lalong-lalo na kung ito ay pangtaboy ng mga masasamang espiritu, pangbaklas ng mga black magic, o di kaya'y mga exorcism or deliverance prayer. Kahit nga yung dasal ng San Benito, yung kanta na Cruz Sacra Sit Mihi Lux, pwede yun. Pero ang ating topic ngayon ay limited lamang sa mga dasal na kata o mga dasal na nagmula sa mga Buddhist na paniniwala. O sabihin na lang natin paniniwala sa mga Southeast Asia outside of the Catholic religion. Kasi yung iba, maraming chat sa akin na nanghihingi ng dasal sa kanilang mga kumantong. So doon ko nalaman na marami palang nagbebenta ng mga kumantong na hindi sila binibigyan ng mga dasal. Lalong-lalo na sa paghingi ng blessings. So ito. Diyan kayo nagkakamali. Kasi ang practice ng iba, pinapatugtugan lang ng dasal sa YouTube. Alam nyo kasi, bawat tao, bawat nilalang, bawat boses, bawat espiritu ay may iba't ibang frequency. Tulad ng fingerprint ng tao. Kahit na halos magkapareha, pero meron pa ring maliit na diferensya para yun ay ma-distinguish bilang iba't ibang fingerprints. So ganun din ang frequency. May kaunting spark pa rin yan na pagkakaiba sa ibang tao. So ganito, pag nagtatawag ka ng blessing, dapat ikaw ang mag-connect sa amulet mo. Kumantong man yan o leklay o kung anumang amulet. So dapat ikaw talaga nagdarasal, ikaw ang nagme-meditate. So habang inuusal mo yung dasal, binivisualize mo sa utak mo ano yung gusto mong mangyari. Yun ang dapat. Kasi pag pinapatugtugan nyo lang yan ng dasal sa YouTube, ang frequency na i-recognize ng inyong amulet, lalong-lalo na sa kumantong kasi spirit yan, yung frequency nung nag-usal. So tuso din ng mga taong yan. So bumibili kayo ng mga amulet sa kanila, tapos pinapatugtugan nyo ng dasal na mula sa kanila. So yung swerte at positive energy papunta sa kanila. So parang ginamit lang kayo. Nagbayad pa kayo, ginamit pa kayo. Eto, sarili ko tong logic ha. Sarili ko tong paniniwala. So kung kayo naniniwala kayo sa ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kung gagamitin natin ang logical thinking, iba't ibang frequency ang bawat tao. Kaya nga mayroong taong madaling sapian, may taong madaling mabati, at meron ding tao na hindi basta-bastang tinatablan ng mga kulam o ano pa. It's because magkakaiba tayo ng frequency ng espiritu. So, kapag naghingi ka ng blessing sa iyong amulet, humihingi ka ng swerte, masaganang buhay, wag na wag mong patugtugan. Ikaw mismo o mag-connect, ikaw mismo mag-meditate doon sa amulet mo para ikaw makakonect ka sa iyong amulet. Kasi pag ibang tao nag-usal, ibang tao na boses, ibang frequency yun. Yun ang i-recognize ng amulet mo. So para sa akin, hindi ko talaga pinapractice yung ganon. Kasi maraming nagchat-chat sa akin, hindi nila alam yung dasal ng kanilang mga kumantong, hindi nila alam yung dasal ng kanilang mga leklay. Sabi daw, patugtugan lang. So, I doubt na effective yan eh. Kasi maraming chat sa akin na bumili sa iba. Sir, bakit hindi gumagana? Legit naman, galing talaga sa monk. So, dinadasalan mo ba? Tanong ko.
Siya, hindi sir, pinapatugtugan ko lang. Wag ganun. Dasalan mo. Ikaw mismo mag-connect, lalo-lalo na sa blessing. Pero kung pangpalakas, pangpa-recharge, o pang-backlash ng mga masasamang energy, pwede ka magpatugtog ng mga kata ng mga monk, mga mantra. Kasi yung frequency na yon is dedicated para mag-alis ng negative energy. So, pwede mo yung magamit. Pero, kung frequency na yon ay ang paghingi ng grasya, so, doon talaga yan pupunta sa taong nag-usal. Nagagamit lang ang amulet nyo. Nakukuhanan pa ng karga. Ganito ang isipin nyo Manghihingi ka ng grasya. Tapos uutusan mo itong taong to. Na pre, ihingi mo ako ng grasya doon. Sinong tatanggap ng grasya? Ikaw ba o yung taong inutusan mo yung pumunta? Siyempre, yung taong pumunta, yun yung tatanggap. Alam nga naman na iba yung humingi. Tapos, siyempre, sabihin natin, ginamit yung pangalan mo. Yung taong pinaghihingaan niya ng grasya, o yung entity na pinaghihingaan niya ng grasya, doon niya makikipag-usap sa taong nakipag-negotiate sa kanya. Hindi para sa inyo. O kung dadaan man sa taong yun, so yan, okay sana kung i-bless ka ng taong yun, yung binigyan ng pera. Paano kung hindi? Kung susuluhin niya. Diba? So, dapat talaga, ikaw yung dumirekta. Tulad ng iba na kumuha sa akin ng leklay at saka kumantong. So, naging okay daw. Okay yung tindahan nila. Yung iba, ito, lalagay ko sa video yung text niya sa akin or chat niya sa akin. Kasi kung meron ba raw kapalit. Kasi puro maganda daw yung mga nangyayari sa buhay nila. So, walang kapalit yan. Basta wag mong gamitin sa masama. Kasi, pag ginamit mo sa masama, mayroong bad karma. Pero kung ginamit mo sa mabuti, so, good karma din ang darating sa'yo. So, yung blessing na yon gamitin mo sa mabuti. Huwag mong gamitin sa bisyo, huwag mong gamitin sa pang-aapak sa ibang tao. Kung nagtitipid ka, so ayos lang naman. Huwag kayong makinig dyan sa mga taong nangungutang, tapos sabihin sa'yo, masama ka dahil hindi ka nagpautang. Mali yan. Nagtitipid ka, hindi mo obligasyon yung ibang tao. Obligasyon mo ang sarili mo. Pero kung sobra-sobra na yung nasa sayo, so you have the rights. Optional yan kung gusto mong tumulong. So yun po ang resulta. Merong kumuha sa akin ng kumantong na naging masagana talaga yung buhay. At saka leklay. It's because tinuturuan ko sila na sila mismo ang mag-connect, sila mismo ang mag-meditate. Hindi ko pinapractice yung pagpapatugtog lang ng kata sa YouTube. Para sa akin, hindi magandang practice yan. Kung exorcism or pangtaboy ng mga espiritu, okay lang pang patugtog ka. Pero kung paghihingi ng mga grasya at pagkakarga sa iyong amulet, dapat ikaw. Kasi sinishare mo yung life force mo sa amulet mo para magkakonekta kayo. So yan yung kaibahan. Doon sa blog site ko, dinilit ko yung iba na mga dasal. Yung sa kumantong na paghingi ng grasya, dinilit ko na. Swerte yung nakakopya doon. So ingatan nyo yun, huwag nyo ipamigay. Kasi napagtanto ko na marami palang kumukuha ng kumantong na hindi nila alam yung dasal sa paghingi ng swerte. Yung iniwan ko lang doon ay paano dasalan sa pagtawag ng kumantong na pagtawag sa kanila para kumain. Kasi hindi ko ipagdadamot yun. Kasi kawawa din naman yung mga kumantong na hindi matawag sa pagbigay ng mga pagkain. So para na rin na matulungan sila na lumakas. So mga migs, I hope na kuha nyo ang punto sa videong ito. So nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Kayo na ang bahala, gamitin nyo ang logical thinking nyo. Kasi sa amulet po, bawal pong tatamad-tamad. Dapat mag-exert ka talaga ng effort para magkakonekta kayo sa amulet mo at mapagana mo ito ng maayos. So yun lang mga migs. I hope nagustuhan nyo ang video ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kakilala nyo. So kita-kits tayo until next topic. Yun na po. Thank you.